Maayong gabi. Thank you. Um, kinsay ninyo ang gidala ang katong inyong gisulatan last Wednesday? Gidala ba ninyo ang inyong visions and goals? Asa man ba? Pataas kamot ba ang gidala nila ilaha? Father, ako ra ba to nakumot, Father? Gikumot ninyo inyong visions and goals, ha? Okay. Kinsay na idala ballpen? Pataas kamot or lapis? Ay, very good. Okay. So, katong wala datong last Wednesday, no? You still have the opportunity tonight to write down kay ato na pong i-emphasize pagyud pag-ayo ang ato ang mga visions and goals. But before that, let me give you a short exhortation which will relate sa ato ang himuon karong gabiuna. Let me share with you the gospel yesterday, which is found in John chapter 5, beginning verse 1 to 16. I will not read the whole gospel because it's too long, but I'm gonna give you the summary of it. Okay? This gospel particularly focuses sa usa ka tao, okay, nga nakita ni Kristo dito sa Bethesda, okay? And this particular person, okay, is a paralyzed man for 38 years. Okay? A paralyzed man for 38 years. And when I encounter this gospel, I immediately remember, one of the episodes in the series The Chosen, kay kita gyapon ni kini nga gospel, and it was so beautifully and vividly portrayed nga makahilak gid ka. Okay, it will really reach, the emotions of the viewers. And Jesus saw this man, okay, and the man was lying in Bethesda tungod kay naay tubig didto. Because during that time, the people had this kind of superstitious belief nga once in a while, pag makuraw ang tubig, okay, they said that, and they believed that it was an angel that stirs up the water, okay? And once the water is stirred, kung makuraw ang tubig, the sick people nga makatugsaw ni adto nga tubig, they will get healed from their sicknesses. So, ni adto pa lang, okay, kato nga particular scene, naa dito nagtapok ang mga buta, ang mga bakol, ang mga bungol, okay, even this paralyzed person for 38 years. Okay? And it's very interesting because there's a English translation describing sa situation sa mga tao. And it says nga the man was invalid for 38 years. Okay? When you say invalid, meaning dili importante, walay nahot, what nay pulos. Okay? Because of his sickness as a paralytic. And when Jesus saw him, nga naghigda dito, okay? The first thing that Jesus asked is dili kung unsa na siya kadugayon dito, but the first thing that Jesus asked was, do you want to be well? Gusto ba nimo maayo or maulian? But here's the surprise. Imbes nga motubag ang maong paralyzed og yes or no, instead niingon hinuon siya nga, dugay na ko diri, 38 ka tuig na ko diri, permi ko ag kaunhan sa mga tao didto sa tubig, dili ko makaduol dito, wala nay paglaom para nako. Okay? But if we notice, okay, Jesus was not affected with the response of the paralyzed man. Okay? But instead, Jesus said, rise up, pick up your mat, and walk. O gibuhat sa maong paralyzed, and he indeed was able to walk again after 38 years. Okay? So may relasyon ni inis ato ang visions and goals.
The same thing, the man needed healing. So the appropriate question was, do you want to get well? Tungod kay ang maong tao nga masakito, nagkinahanglan siya kaayuhan. The perfect question nga kinahanglan ipangutana sa iya is, do you want to be well? Gusto ba nimo maayo? So in our visions and goals, the perfect question for us is, do you have a vision? Do you have a dream? Do you have a goal in life? Okay? Mao nay perpekto nga pangutana alang kanato because the bishop has been teaching us about this for several weeks. But here's the sad thing. Instead of answering yes or no, imbes nga yes ug no ra nga atong tubag, sometimes we answer, Lord, dili naman, imposible naman na, kay pobre raman ko. Ingan ni raman akong ginikanan. Di man nila kaya magpa-eskwela na ako. Imposible man na. Okay? What's the meaning of it? The paralyzed man, instead of answering Jesus yes or no, he gave Jesus an excuse. Tagaan niya grason si Ginoong Jesucristo. Di ba? Kung kamo mga ginikanan, mangutana mo sa inyong mga anak, mukaon mo o dili? Di ba? Unsay angayan nga tubag? Unsa man? Mga anak, unsay angayan tubag? Mukaon. So ang mukaon, mayon gi sila nga mukaon me. Ang dili mukaon mayon dili ko mukaon, di ba? Oo og dili ra. Okay? Pero usay-usay atong gitubag sa atong ginikanan. Mangutana atong ginikanan, mukaon mo o dili? Ma, unya na ma, kay kapoy pa kayo ma. We do not answer the question directly. Same with our visions and goals. God is asking us, do you have a dream? Do you have a vision? Sa atong giingon sa Ginoo, ato no Hinoong gipresentar sa Ginoo kung unsa kapait ug kalisod ang atong sitwasyon. Lord, pobre rami. Akong mama, ingani ra. Akong papa, mawala ni trabaho. Di na lang ko magdamgo. Di na lang ko magbaton og pangandoy sa kinabuhi. But, let me tell you tonight, God does not like that kind of answer. What God wants from us is a yes or a no. Amen? Muta na ang Ginoo, naa ba kay pangandoy sa imong kinabuhi? You decide kung unsa imong tubag. Yes, Lord. Wala diya, Lord. Simple as that. Ing ana ra ka simple. Gitagaan ato pang giliko-liko ang Ginoo ba? Thinking nga maluoy ang Ginoo sa ato Okay? Mura bang nag-self-pity ta ba? Di ba? Kanang mga estudyante, no? Kanang, college naman ay kano, asa magka mag-eskwela? Di makutugtan ni mama dito sa layo. Anak na pobre ra pagid mi, malisod mi sa kwarta. Ang gipangutana sa imo, asa ka mag-eskwela, mutubag ra kag unsay ngalan sa eskwelahan. Nganong nag-MMK naman ka? Di ba? Atong giliko-liko ang Ginoo. Thinking basin di ay, mamasin ta ba? Basin di ay hikapon sa Ginoo nga atong dughan, maluoy di siya di ay. Okay? No. And I believe nga kitang tanan naagi tay mga pangandoy. Amen? Kaya nga naman, nakasulat man mo atong miagi. Siguro ang uban sa inyo, kaganina pa siguro nagsulat. Or kamulo pang sulat karon, kamulo pong yaw-yaw pod karon. Diba? Okay? But, whatever it is, dili magmatter kung karon nimo gisulat, kaganina nimo gisulat. Ang importante nga naapay pangandoy. Amen? Muna importante sa Ginoo. Di na ta mangitag rason pa nga sa ato'y presentar sa Ginoo atong financial struggle. Di ba? Lord, malabo man na, Lord, kay balikog gid kay ang sistema sa among gobyerno. Ana ba? As long nga dili gid mausab ang among sistema sa nasod, wa gid kabaguan. Dili man na importante sa mata sa Ginoo. God wants you to answer yes or no. Pili lang ka ng duha.
Ayaw langaya imong kaugalingon, ayaw lisod-lusura. Okay? Nasabtan ninyo? God does not want our excuses. God wants an answer from us. Gusto sa Ginoo tubag gikan nato. Okay? Because at the end of the day, what your answer is will determine the course of your life. Kung unsa imong tubag sa pangutana sa Ginoo, maunay magdepende kung asa paingon ang imong kinabuhi. Diba? Kung masakiton ka, pangutanon man tas Ginoo, do you want to be well? Lord, wala na gini pag-asa kay stage 4 cancer naman yung ako. Lord, do you want to be well? Mga katawan sa Diyos, gusto ba mo maulian? Yes. Yes, confess the word of God. Desire to be well. Tinguhaan nga maulian ka. Do you want to be successful in life? Yes or no? Then do it. Meditate the word of God day and night. Okay? Mga ginikanan, do you want to see your children succeed in life? And at the same time, nangalagad sila sa Ginoo? Yes or no? That's it. Mana, end of story. Di na nato libog-libog galing. We just need to answer the question. Okay? Kaya the next time nga you question your visions and goals, remember, it's not your parents, it's not your brother or sister or even your leader in the church that is asking you kung naa ba kay visions and goals. Remember, it is God asking you. Ang Diyos mo ay nangutana di mo. Diba? Muna nga, ayaw siya tagay-grason. Okay? Just give Him the straight to the point answer. Yes, Lord, na ako'y pangandoy. Kaya ang sunod nga pangutana na dayon, okay? Ang sunod nga pangutana sa Ginoo niya na, unsa man ang imong gusto. Okay? Unsa ang pangandoy nga imong gusto. But God gives us this promise in Jeremiah 29:11. It says, "For I alone knows the plans I have for you, says the Lord." Unsa man nga mga plano di ay sa Ginoo para nato? Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a sure future. Take note, it's not just any future, but a sure future. Sigurado, garantisado, sure ball, bullseye. Amen? Dili basta-basta lang nga kaugmaon nga nagtinga lang gihapon ka. But it's the kind of future, okay, nga mo prosper kuno ka. Okay? Mga plano sa Ginoo alang kanato nagdala og paglaom og magdala nato sa sigurado nga kaugmaon, a sure future. Mao ba na atong gusto pod? Ha? Mao ba pod na atong gusto for us? Karong gabi una, no? Asa man tayo mga papel. Di ba nasulat naman ninyo? Okay? So here's what we are going to do tonight. Sa katong wala pa nakasulat last week, makaapas pagyapon mo nga naman, kay you will write it again. Okay, this time, katong nakasulat na tong last Wednesday, kay general magud kay tagod, kanabang di ka kabalo kung asa may short term ato, asa ang long term ato nga pananawon. Okay? But karon sa atong himuon, atong gibahin, na atay gitawag nga short term nga mga pananawon, napud tay long term. Okay? So makita niyo diri nga ang short term nga mga pananawon og mga pangandoy kanang ma-achieve, kanang gi-desire ninyo nga ma-achieve between 1 to 10 years from now. That is short term. Okay? Pag about sa long term, syempre, kaning 11 to 100 years from now. O, di ba?
Father, day, 100 years from now pa. Basin na yung musulat diri ba nga, maminyo na unta ko 100 years from now pa. Sa, pero wata ka palo, no? 100 years from now pa. Or basin na magsulat diri ba nga, nangandoy ko, mahimo na kong buutan nga tao, pero 100 years from now pa pod. Di ba? Pero, tanawa to inyong gisulat ninyo na itong miagi. Okay? I-identify ninyo asa man ang short term dato. Kaya like for example, kung nagsulat ka nga, nag-desire ko nga makabag-o na kong cellphone, ana ba? Kana, short term na siya. Grabe na sa maabot og 100 years from now pa. Di ba? Dili na. And then timan i-review po ninyo ang inyong gipangsulat. Di ba? Kung naminaw mo sa mga teachings ni Bishop, one of the things he said was, kinahanglan ko noon ang atong visions and goals, kanang mga achievable. Kanang makabot na to ha, basing nagsulat ninyo nga maminyo, unta ko sa Korean, nga gwapo ba. Dili man na achievable. My goodness. Maminyo, unta ko ni Kwan, ni Lee, ni Park In-go. Ano ba? Ni Lee Buak, ana ba? So, dili ba na sila mga achievable? Kanang makabot ra. Okay? So, Deacon Jonel, palihog ko distribute. Again, no, katong mga magtiayon, no? So, usara gyapon mo. So, be with your, kanang tapan lang mo, dayon. The rest of you, okay? Sulat mo. I-transfer ninyo. Tanawa to inyong gisulat last week. Okay? I-review. Asa man ani ang short term. Okay? Asa man dani ang long term. Okay? Dayon, diya sa ubos dayon, na ay box diya, sulatan ninyo pangalan, and then, kung unsay pizza karon nga inyo nang gisulat. Okay? Up. Sige, Mader. Ha? Yes, inyong i-identify unsay short term o long term. Dili. Oh, sige, okay ra i-transfer. Ayo, dili ni pasa sa ako man. I-transfer lang inyo magyapon na papel. Oo. Na at least dayan ni Mother Telma naka-notebook gyud no na yang personal nga dugay na gyud. Dagan na achieve na, that's good, okay? But kini atong gihimo, especially for us, sa atong nga panahon karon no, importante kaayo. Kuan. So naay guide ya, again, kung short term, 1 to 10 years, okay, let's say, for example, si Seth, pilay mong edad Seth? 12. So, kung 10 years, short term, 12 plus 10, that is 22. Oh, so short term, duol ra kayo. Diba? Duol pa kayo na. Example, si Jacob, short term, Nintendo. Wow, short term. Oh, dali, raman na. Diba? 100 years pa daw na. Okay. So, katong wala last week, again, no, write your visions and goals. Pwede Bisaya, pwede in English. Ay, kabalaka, kay dili na mo na basahon. That is yours. Okay? Inyo na. Dayon, pag ayaw lang mo kabalaka kung Father, dapat 20-20 ni kabuok. Kung sa man imong numbering, napulo raman. Isulat sa likod kung mahimo. Basta kay i-separate lang gihapon asa ang short term, asa ang long term. Okay? Napapod dire, Dikon? Tagaan mo? Kamu ilay, nagsulat mo ito miyagi? Aman, dala ninyo? Kuha na lang mo ba, otro? Sulat na lang mo, otro. Ikaw, Christian. Uban na doon sa ila. Pamilyam sila. Pamilyam sila. Okay. So si Seth, dito na lang ka ni Father Amy kay anak. Kuan. Under man niya si Kuan.
Siyempre, no, mga sagara, mga long term, gusto ko ako gawgalingon nga sakyanan, ano ba, mga house and lot. Tapos, ayaw ninyo kalimtig sulat og pangalan sa ubos, ha, na i-box da na, nga, og pizza na yon kung karon nga adlaw. Tangin ninyo og date. Nanay mo Ilay? Kaya si Ilay, kundi. So again ha, kung kulangon pa ang numbering, you can write on the back. Okay? Tapos, butangin lang ninyo og timailhan kung asa ang short term, long term. Oh, yapin. Sabot ka na kung ilang name sa kuan, sa kilid, lalahan na. Darat na lang. Pwede na gyapon. Pwede. Kung ma-identify. Pwede.